Ang buhay ko nooy walang dasyon. Hindi alam kung saan tatulong. Nakadaan Yesu ang inaatutan ko, kaya ay nakadayaan ko. Takbo ng isip ko'y gulong-gulong. Hindi alam kung paano. Ang naluhay ng tahimik sa ilalim ng mundo, kaya kung minsan nagtahanap ako. Sana lang ang inihilo ay ipapatulan ko. Sana ka ng dawa sinalolo ako. Hinihilan pag-asa, buhay na natin walang kayfay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Wala nang hihingin sa isang tulad mo. Ang saninin mo kailan ay nananaho. Kahit ako'y nakasalanan, niloko pinalayaan. Inakalo ako sa tuyo sa iyo. Salamat at inihilo ang ipagpatulan ko. Sana ka lang nawalilayong luwa ko. Hinihilan lang tag-asa, buhay na dati walang kayfay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Di ko nalilutan noon ako'y nasalanan. Kung hiling ng panintahan, ako'y iyong tinululan. O Jesus, panuhilo sa akin. Salamat ang inihilo ay ipagpatulan ko. Sana ka lang nawahilayo luwa ko. Nilihalo ng pag-asa, buhay na dati walang kayfay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Kung wala ka, nasaan na kaya ako?
Ano po sa inyo lahat, mga kaibigan, tayo po ay live na nakasanood dito sa ating konsola at NDN-TV Broadcasting on Air. Kaya po ngayon ay sanahin na po kami sa loob po ng isang oras na ating pandanawin sa talakay, sa nasalita at aral ng ating Panginoon. Ang topic po natin ngayon ay ito po ko sa session patak. So, yan. Pakita natin. Tendencies. Dalating sa Kristo sa ipatitong seryo. Yan. Ito yun. Iisa-isahin natin ayon doon sa itinuturo ng ating propeta sa huli kasalahunan. Kaya ngayon ay sanahin na po kami sa ating nagawin sa talakay sa mga salita ng Diyos na ito po ay nasa mensahe ng huli kasalahunan. At gano'n tayo patuloy, sinasasi ko muna itong kauna-unahan na sa ating po ay nanonood. Si Clark Toster, yan, nanonood po sila. At meron din kay Jason, yan, panalo po, Jason, Ellie, ayan, at sa lahat po yan, nakakasanood dito sa ating konsola, ang NDN-TV Broadcasting on Air. Tayo po nan po tayo na ino po ako nakikita, nakasanood niyo ako, at kayo po ay nakikita ko rin kayo. Kasi tayo po ay live na nakasanood dito po sa ating studio ang NDN-TV Broadcasting on Air. Okay, tayo po ay nagpapatuloy sa ating po gagawin sa talakay. Okay. Ang ating po naipunta ko ito sa inyo, na sa ikatitong seryo ay dalating sa Kristo. Yan. Ikatitong seryo. Yan. Kaya, nananasa yung ating tasika, kasi nakikita natin dito kung sino-sino ang sasala, sino-sino ang nananasyon, yung naaadaw sa ikalawang sandating ng ating Panginoon. At nananahigit yung nasa noon ng lensahe. Kung aanalin po natin ang leya, kung sino-sino ang leya nakakasala at hindi nakakasala sa araw ng tag-araw. Yan. Tandaan natin. Ang seryo, ang ibig sabihin ng seryo, ito ay walang iba kundi si Jesus Christ, yung Holy Spirit. Ang seryo, ito ay tulutukoy sa Espiritu Santo. Okay. Ito po ang sabi ng lesson ng Francis sa lensahe. Ayan. Dito sa lensahe ng Francis, Zinadad sa niya ang kanilang salita. Yan. Ito ang sabi ng Francis. Para sa naunawaan natin. Yan. Pakita ko sa inyo at nakihan natin yan. Ang sabi ng Francis ay ganito. Kasal ang Diyos ang naglagay na kanyang seryo sa isang tao at ang seryo ay ang Espiritu Santo. Ay, napakaliwanag. Ano ang seryo? Ang Espiritu Santo. Kasal kaniyang tinatakan ang isang tao ng tulad niyan. Siya ay katuntala sa kaniyang eternal na taroroonan. Yan, inukalin na sasakya siya. Hindi na siya kailanman nakadadalikta. Yan. Hindi na siya kailanman nakakadalikta. Ngunit, sapagkat alalahanin, sinasabi sila Efeso 4 ang talata 30, 1 milyon sinhatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa kaniyay kayo'y tinatakan, kayo'y tinatakan sa lahat ng panahon. Kita ninyo, kayo ay seryado ng kakailanman. Kayo ay seryado ng kasakya. Kayo ay seryado ng kasawalang handyan. Tatako sa kahalaan ng Diyos sa kalalagitan ng Espiritu Santo. Ngayon, isitin iyan. So, tingnan natin. Ang ganda ng talata, ang ganda ng kote ko ng propeta.
Ano kasi? Ayon sa propeta ang seryo ay tinutukoy sa Espiritu Santo. At ang sabi ng frase, kapag ang isang tao ay nasa sa kanya, siya ay nasa sa kanya, ibig sabihin, siya ay ng oras, siya ay pupunta na sa destination. Ibig sabihin, sila ay meron ng katiyakan na sila ay naliligtas. Kasi Korean sila sila eh. Nila kasiguraduhan na isang tao na sumasampalataya sa Panginoon na sila ay nakakaroon na ng kaligtasan. Ano kasi ulitin natin? Para nakita natin? Ito, ulitin natin. Ang sabi, kapag ang Diyos ay naglagay na kanyang seryo sa isang tao, ang seryo ay ang Espiritu Santo. Yan. Tandaan natin. Ano ang seryo? Ang Espiritu Santo. Sa ating panahon ay nakikita natin na maraming Kristiyano ang naniniwala sila na sila ay meron ng tatak ng Diyos. Naniniwala sila na sila ay nakakaroon na ng kaligtasan. At marami sa panahon natin ang ganyan ang nila paniniwala. Kaya kung ating titingnan, noong tinutukoy ng Bible na seryo, wala isa kundi ito yun, Espiritu Santo. At ang sabi ng frase, ano sabi niya? Kapag daw ay isang tao ay nasasakal na siya, kung na yun, nasaryohan. Ang sabi ng frase ay, hindi na siya dasalikta. O, ulitin natin. Ito yung nakalagay sa ito, Ano kasi? Ay hindi na siya, ito, ay hindi na siya nakadasalikta. Ayan. Ano kasi ng particular process? Kapag daw ay isang tao ay saryado na, kung saan siya nanggaling, ay hindi na siya nakakadalikta. Ngayon ang tanong, ano ba ang tinutukoy ng propeta na kanyang pinagdalilan na ang sabi ay hindi na siya nakakadalikta noon? Dahil siya ay saryado. Ito halimbawa na process. Para po naunawaan natin. Meron sa halimbawa, ito ay, sakita ko sa inyo parang nakita natin. Ipasakita ko sa inyo yun, nung isa sa ginawa ng process at itinuro niya na isang halimbawa. Halimbawa ay ang doktrina ng Roman Catholic. Ito, halimbawa ito. Pasakita ko ang sabi ng process ay ganito. Sabi niya, ang seryo ng pagkabuhay ng kasunla. Ang seryo ng pagkabuhay na naseryohan. Winasak ang seryo ng seryo Romano. Yan, ito yung una halimbawa. Nalesitin na natin kung ano yung lesin na sa nito. At ang tao kapag namatay sila ay wala na. Ngunit winasak niya ang seryo at inihayan ang lihim. At ngayon, ang Diyos sa pananagitan na kaniyang dalar na espiritu ay winasak ang seryo ito sa paligid ng ating buhay. At si Kristo ay naihayanda niya na nabubuhay siya sa atin. Dahil ngayon ay dinigdig ng buhay na kasama niya tahina sa tahina. Yan. Okay. Dito na natin Dito kasi nalain ang kakanali. Noon sinabi ng process na ang sabi ng process, kapag ang isang tao ay naseryohan, ang ibig sabihin, sila ay naluluhay na ng ayon sa salita. Yan. Pero, noon sa
Sa litong iyon, naranian ng daya. Naranian ng daya dahil alam nila kapag ang isang tao ay naluluhay na ng ayon sa salita, halimbawa, sa examiner na, lahat ng spiritual ang ginagawa niya, ang isip nila sila ay seryoso na. Kaya na nila, nakikita nila kung ano ba ang tinutukoy na talagang seryo. Seryo. Kasi sa ating panahon, lalo sa noon na ental, sa mensahe, nasa mensahe, na umaasa sila, na sila ay seryoso na, pero ang totoo, wala pa sa kanila yun, yung seryo. Wala pa sa kanila. At na niya, ipakikita ko yan, iisa-isahin ko, para nakita natin. Okay, ang sabi natin, ang seryo, kapag ikaw ay naseryohan, ay hindi ka na nakakasalita. Ibig sabihin, kung ikaw ay galing sa doktrina na Katoliko noon, ayon sa Sante Farolano, ay hindi ka na dadali sa aral ng Roman Catholic. Yun yung tinutukoy, halimbawa. So sa mensahe, kapag ka nakita mo yung aral, yung doktrina, ang ibig sabihin, kung ikaw ay naseryohan, hindi ka na dadalik ka sa ano ng bagay na hindi naaayon sa salita. So yun ang tinutukoy. Kasi marami sa ating panahon, ako kasaryado na kasi bakit nasa mensahe na ako. Pero nakikita natin kung saan naroon. Kung saan grupo tumutunta. Ibig sabihin, hindi ka sasaryado. Kasi bakit? Kasi ang isang tao na saryado na, ito ay nakalaan na destination. Hindi na siya kadana-dana kung saan tumutunta. Nananatili na siya sa ipan kung saan siya naroon. Kasi bakit? Saryado na siya. Kung nanasaan na sa office, kung yung sondre ay nasa kahon na yun. Hindi siya talita-talita sa kahon. Ang ibig sabihin, sa mensahe, kapag ang isang tao ay saryado na, ay katulad ito na isang sondre. O, sasabihin natin, nasahin natin. Para nakita natin. Ito sabihin natin sa Nessia, ayan o. Ayan, nakikita ko nila yan. So, nakikita ko ha, para nakita natin. Ito sabihin natin. Okay, sabihin natin ito. Ngayon, sa araw na ito, ay meron tayong isang tuberculosis na seryo ng takaduhay o takpo ng takaduhay. Tandaan natin, ang tinutukoy na seryo ay ang takaduhay. Ang ibig sabihin, ikaw ay dinuhay na ayon sa kanyang salita. Ang ibig sabihin, ang iyong itinasaluhin na ay ayon sa kanyang aral, doktrina, at natural, nanuluhay ka na ayon sa salita, yung kasalanan. Pero ang ibig sabihin, meron kang kasalanan, pero nasa iyo yung aral. Hinahawakan ito na hinti, at hindi ka umaalis noon. Nananatili ka. Ibig sabihin, ikaw ay saryado na. So nakikita natin ang isang tao saryado na, hindi ito talita-talita ng grupo. Alam niya kung ano yung talang grupo. Lalo sa mensahe. Sa mensahe, nakikita natin, napakaraming grupo na yun, na may tutor, may presentanders, at may kung ano-ano. Lalo sa grupo na yun, na Espanyola, ang kanilang aral ay, kung ikaw ay ang pastor, ang propeta, ang dapat meron pastor. Yung title ministry, kaya yan, tatailan sa pastor. Ganun ang aral nila sa Espanola. Kaya nila, nakakakot nila, ng lahat ng tao, lahat ng sundahan, dahil yun ang kanila iniaaral. Na kung ikaw ay ang pastor, ay dapat lang, ikaw ay tatasako sa pastor. Sabihin sa kanila, ang pastor ang pinakamataas. Yun, kaya nakikita natin, maraming grupo sa internet sa ating teleponin panahon na nakikita natin sila ay walang seryo, walang tatak. So, ano sabi? Ulitin natin? Ang sabi ay ganito,
Ngayon sa araw na ito, ay meron tayong isang tuberculosis na seryo ng taspo ng pagkabuhay. Nagtadala ang mga tao ng mensahe sa isa't isa. At utang susuntahan ang lalakihan sa likod na ito ng tondo at takilos para sa natagdadalot at ng siyensya ng medisina upang nadali sa isang bagay upang tigilin o kaya'y tuluyan ang tuberculosis. Sila ay nalaseryo. Ito kulay dilaw. Kung tawagin natin ay seryo ng taspo ng pagkabuhay. So, tingnan natin. Ang ibig sabihin ng seryo ay taspo ng pagkabuhay. Ibig sabihin, ikaw ay nabubuhay na ayon sa aral, ayon sa salita. Kasi, dalawang klase kasi yung nabubuhay eh. May tao na nabubuhay, naluluwa sila, sila Kristiyano, pero pagdating sa araw, wala. Pero kung sisila natin, sila ay Kristiyano. Sila ay salaro, sila ay talagang nakita nyo, ang kanilang buhay ay perfect. Talagang Kristiyano. Pero, wala silang seryo. Wala silang tatak ng Diyos. Bakit? Kasi ang tatak ng Diyos, na nakikita ko sa inyo, ito ay yung kanyang salita, yung aral, yung Espiritu Santo. Nakikita ko yan. Nakikita niyo kung ano daan sinusuko niya, pinakaseryo. Nakikita natin. Okay, tingnan natin. Ang pansiyan nito. Ayan, nukulan dilaw. Kung tawagin natin ay seryo ng taspo ng pagkabuhay. Kapag nagtadala kayo ng mensahe sa isa't isa, subalit, tantanggap natin. Natanggap na yung mensahe. Subalit, tanggap natin ang mensahe, sinisira ang seryong iyon. Sapagkat ang seryo ang humahawak sa mensahe na sa loob nito. Ayan, nakita ko niyo? Ito po ay itinuna ni Brother Mahan doon sa ipanlihan. Sa ipanlihan. Nilihan, saka kayo isunulat, at ito ay inanin sa kolyo, natural, ang lalawin nila ng tas-otis. Noon ilang sulat ay, tatasakan yan. Talagang isusun yan. At itatanda na ito, at noon ilang mensahe ay, nasa noong nalihan ito, takita ko ulit. Yan, takita natin. Para nakita natin yung lalaki. Ano kami? Kasal na itandala na, ayan. Kasal, nagtandala tayo ng mensahe, sa isa't isa, subalit, natanggap natin ang mensahe, sinisira ang seryong iyon. Sapagkat ang seryo ang humahawak sa mensahe na sa loob nito. Yan po ang mensahe ng Pante noong 1965. Ito ay ang tagsikat ng araw noong 1965. Yan. Ayan, naliwanag po ang sinasabi ating propeta. Ano kasi? Ito ay katulad daw na isang tao na nagtadala ng sulat at yung sulat na dumating sa'yo, noon mensahe na sa noon. Kaya kailangan, sirain mo noon sobre. Para nakuha mo yun, sulat at nakikita kung ano ang nasa noon ng mensahe. At ngayon, ang tinutukoy nila ng propeta, sa ating panahon, lahat ng seryo na humahawak. Kaya kanina ipinakita niya sa atin yun. Yung katoliko, yung lahat na nangyayari na sumasakit doon. Sa seryo iyon. Sumasakit doon. Yun ay wala sa Kristo. Wala sa yan. Wala sa ito at nilitaw na nautin na sa atin noon mensahe ng ating Diyos. Noon sinusukoy. Kaya sa atin, bukas na ang mensahe. Bukas na ang seryo. Wala ng seryo. Inakali, ang seryo, meron na itong seryo kung ang isang mensahe ay hindi ka nauutin. Noon ay nakasanap ka.
Pero sa isang tao, sa isang nananampalataya, na sulandat ng mensahe, ito ay nasulit na. Nasulit na. Ibig sabihin, wala nang dumadalos doon. Kaya ito ay naka-ote na sa kanya. Lahat ng mga talako ng Diyos ay nakita nila. Lahat ng mga nais ng Diyos ay nauunawaan nila. Okay, titignan natin. Ito, nasa nasa aking nakikita sa inyo. Okay, patuloy tayo. Dito sa inyo sa Lesson Process, ito, nakita ko sa inyo ha. Dito sa Lesson Process. Ah, okay. Nanakihan ko ha, sana nakita ninyo. Ito, sa Lesson Process, ganito. Okay, sandali yan. Ito ay nasa Lesson Process, 1969, ang hindi nakikita sa kikitan pa isa ng Lord ni Cristo, 1969 yan. Ito number 196 kasi anong ginagawa niya? Binuksan niya ang titulseryo ng huling mensahe. Yan. Ano kasi? Binuksan niya ang titulseryo ng huling mensahe. Natasindan ninyo yun? Natasindan ninyo eka? Ang titulseryo na ang lahat ng nahiwaga ng titong katalahunan ng Iglesia ay nasalyuhan ng titulseryo. Yan. Yan, nakita ko niyo? Ano kasi? Hindi lahat ng titong katalahunan ng Iglesia ay nasalyuhan. Ano kami sa kaniseryo ay hindi ka ito nahahayan. Yan. Hindi ka ito nahahayan. Ano yun? Yung titong katalahunan. At ngayon, nakikita natin yung dunasian si Jesus Christ sa tulalagitan ng Propeta William Branham, doon na utin ang lahat ng seryo. Mula sa unang Iglesia, mula sa Efeso, Experience, lahat yan ay nabuksan na ang lahat ng seryo na dumating ang Espiritu Santo, binuksan ang titulseryo sa pananagitan ng mensahe ng Propeta William Branham. At ito yun, tunutukoy niya sa atin na tatak noong seryo. Kaya ang isang tao na siya ay hindi nakakatanda ng mensahe ng huling panahon, kahit siya ay naniniwala sa kakalitan ng Diyos, naniniwala sa Biblia, at wala sa seryo, ay hindi siya nakakaasa na nakakaroon ng buhay na walang hanggan. Katulad nyo sa panahon ng Old Testament. Ayan, nakita ko sa inyo. Kanina ha? Nakita ko sa inyo. Para nakita natin yung yung pagkakanatan. Okay. Nandali ko konto lang niya, pero meron akong nakikita sa inyo dito sa Exodus, sa sandali ha? Ito ay katulad noong unang panahon sa panahon ng Israel. So, ito ay halimbawa. Parang naunawaan natin. Ito ay nakasulat sa Biblia. Ito sa Biblia nito. Sa Revelation 10:7, kundi sa araw ng pili na ikatutong anghel. Ayan. Sa English, that is the days of the voice of the seventh angel. Yan. Seven angel. Santitud anghel. Sa Tagalog, kundi sa araw ng piling ng ikatitong anghel, takpan na natin siya'y ulihin kung nakasayo'y dalat na ang hiwala ng Diyos ayon sa naduduting salita na kanya isinasay sa kaniyang nayaanin silang naya propeta. At naya kapatid, itong tinutukoy ng propet, itong tinutukoy ng Biblia ito ay nagdala noon sa Arizona. Tandaan natin yung kanila yung ating PowerPoint. Ito. Naikan natin, para nakita natin.
Ito kasi yan dito. Ulitin natin. Anong ginagawa nila? Sinusuksan nila o sinuksan nila ang titulseryo. Sinuksan nila ang titulseryo ng huling mensahe. Natatandaan niyo noon? Ang titulseryo na ang lahat na nahiwaga ng titul katalahunan ng Iglesia ay naseryohan ng titulseryo. Ang layak na soldador ay hindi nagkaroon ng patas na panahon para gawin ito. Noon kanilang katalahunan o panahon, hindi sila naduhay ng matagal-tagal. Ngunit itong tinagtanang katahanan ng titulseryo, hindi kami yun sa present angel. Ito yung ating katalahunan. Ito ay bukas na sa ating panayahuling araw na ito. Mula sa isang propesiya na naitahayan doon sa Arizona. Yan, nakikatuloy nyo? Kailan daw ito na-open? Noon si President Ronhan ay nakakita sa mystery, inopen ng Diyos ang lahat na hiwala at itinakita ng Diyos. Sinuksan ng Diyos ang lahat ng nila seryo, kaya ito ay na-open doon sa Arizona. Ngayon, meron ako na ipakita sa inyo. Ito, kanta niya, nagsasakita ko sa inyo. Para, tingnan natin, ano kami? Ang tinutukoy niyan ay, Tantiton Mensahero sa huli katalahunan. Yung sinasa natin kanina, dito sa Revelation 10:7. Yan. Yan yung kanina itinakita ko, na ang tinutukoy niya, wala ito kundi si Brother William Lyon Ronhan. Okay. Ngayon, pagdating dito, nung ito ay na-open na, ano ang nangyari? Lahat na hindi nakakuha ng mensahe ay sila natataka ng marka ng hayop. Yan. Ibig sabihin, yung kanila sinabi ko, kahit ikaw ay naniniwala sa Biblia, sumasanda ka, aktibo ka sa sandahan, pero kung ikaw ay hindi ka nasabilan sa huling mensahe, ang nasa iyo ay tatak ng hayop. O, tingnan natin. Ito, ito. Sa lesson ng prophet, ang kantong dirhe at ang sandaan at atan na atas na nilson sa Diyos. Ito ay nasa mensahe. Ano kasi? Ang lahat ng hindi natatakan ay tulad ng marka ng hayop. Naku. Ano kasi? Ulitin natin. Ang lahat ng hindi natatakan ay tulad ng marka ng hayop. Yan. Paano naman nasa mensahe? Kasi nasa mensahe, narain na yung mensahe, kasi unaakan din sila na may tatak ng Diyos. Ang tinutukoy dito, lahat na hindi natatakan, sila ay meron silang tatak ng hayop. Ayan. Okay, ito natin. Ang lahat ng hindi natatakan ay tulad ng marka ng hayop. Ang lahat mismo na wala ang Espiritu ng Diyos ay may marka ng hayop. Ang seryo ng Diyos ay ang Espiritu Santo, na mismo ang sinabi ng Biblia. Bawat dako sa kasulatan ay itinatayo sa ito. Sinasabi na ito'y ang tanda ng Diyos, ang seryo ng Diyos, at lahat ng wala ito, ay yaon na tulandi rito. At paano sila tinandihan ito? Paano nila tinandihan ito? Sa tantandi mismo na pakinggan ito. Yan. Yan natin na. Ang ganda na kasi ko na sa atin. Napakaganda. Sino daw ay walang seryo? Noon na tulandi. Tulandi saan? Sa mensahe. Paano? Yan, ang tanong ko kanina. Paano nila tao na sa mensahe?
saan nila, lahat na nila sa mensahe ay may tatak ng Diyos. Lahat na yan meron. Kasi, ang pagkakaanalisi ng maraming tao, isinila sa labas. Yung kanila, Katoliko, hindi Katoliko, Gnostic, Methodist, na hindi sila sulandas sa mensahe. Pero tandaan natin, sa mensahe, mas marami ang hindi nakatanggap ng tatak ng Diyos. Bakit? Bakit marami hindi nakatanggap? Kasi ang sabi doon, ulitin natin. Meron kasi yung, sinusuko yung process. Doon sa huli, ano kasi ito? Ito. At lahat ng wala ito, ay yaon tulandi rito. Yan. Sino ba ang sinusuko na wala nito? Noon tulandi, saan? Sa sasakyan Diyos. Ano sasakyan Diyos? Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ay nakaan ng salita. Sa ating panahon, kung ating uunawain, ito yung aral, doktrina, salita, o katahayanan, o kaunawaan na ating pinatanda. Na kung ano ang itinuturo na kasulatan, ay yun ang ibig sabihin ng tatak ng Diyos. So, nasa atin ang kabuuan ng salita ng Diyos. Ngayon, paano nakakaroon ng tatak ang maraming tao, kung saan sila naka-atoktor, hindi na sila kunikilala. Naniniwala sila na nasa mensahe, pero hindi naman sila naniniwala sa atoktor. Ang sinasakal ng Diyos, sila ay sumasampalataya sa bawat salita ng Diyos. Ano yun? Paano kung nakakaroon ng tatak? Kung ikaw mismo ay hindi naniniwala na may atoktor. Naniniwala ka na may atoktor, hanggang salita yan. Pero wala kang kinikilala atoktor. Tandaan natin, may kapatid. Sa Old Testament, ang isinundo ng Diyos ay may propeta. Yun ay sa Old Testament. Pero sa daming titan, tatandaan natin, ipakikita ko sa inyo dito sa 1 Corintios 12, para nakita natin kung sino-sino ang nasasakal. Ayan, nakikita ninyo kung sino may tatak. Kasi ang may tatak ay noon naniniwala sa bawat salita ng Diyos. Kasi tinatanggap ito. Tinataniwalaan niya kung ano ang nakasulat sa Biblia. At hindi siya sumasalat noon. Ito halimbawa, pakita ko sa inyo. Dito sa 1 Corintios 12, ang talata ay talatang 28. Pakikita ko sa inyo. Kaya, ito inuunti ko na yung talata para nakita ninyo kung ano ang nakalagay. Okay. Tandaan natin, sa Old Testament, ang isinundo ng Diyos ay may propeta lang. Propeta. At doon ang pinakausap ng Diyos sa Old Testament. Pagdating ni Jesus, siya ang salita, at yung mismo salita na yun ay nakatawang tao, at ang kanyang inihalar ay ang naya at doktor. Ibig sabihin, walang iba pinakausap ang Panginoon na liban sa naya at doktor. Ito, unawain natin ito. Kaya ngayon, ang isang tindahan, lalo sa noon ng mensahe, nakikita natin karamihan nito ng doktor. Nanasindahan sila, na tinatayukiwaan, pero wala sila kinikilanan at doktor. Tandaan natin, hindi ikaw ang inilagay ng Diyos sa iglesia. Hindi ikaw. Kundi, at doktor. O, tingnan natin. 1 Corintios 12:28. Tingnan natin. Ano kasi? At ang Diyos ay naglagay ng ilang sa iglesia, una-unay naya at doktor. Ano ang una? Naya at doktor. Ikalaway, naya propeta. Ikatloy, naya guro.
saka nayahimala, saka nayakanoon na tantatansalin, nayatantunon, nayatanalahana at isa't isang lipa. Tatansin niyo. Ano daw inilagay ng Diyos sa iglesia? Nayatakton na, hindi. Yan ay hindi nauunawaan ng narani. Kaya sila ay hindi kunikilala na doktor. Kasi ang akala nila na sila ay naging doktor ay nagkakaroon sila kaugnaya sa Diyos. Hindi. Ang isang sindahan, ang isang source na wala sila at doktor na kinikilala, sila ay walang relasyon sa ating Diyos. Ibig sabihin, wala silang tatak. Naisip niyo? Wala silang tatak. May ang isang tao na sa kanya, bukas na sa kanya ang lahat. Ibig sabihin, naote sa kanya at ito ay tinataniwalaan niya, itinataluhan niya kung ano ang nakasulat sa Bible. Ngayon, tataano niya kapansihin na sila may tatak. E kalantanan ito na inilagay ng Diyos sa iglesia na mga at doktor ay hindi na lang sila naniniwala. Dahil po, sinasansihan nila. Sinasansihan. Naisang po ninyo? Kaya nakikita natin sa ating panahon kung sino-sino ang walang tatak. Lalo na dito sa noon ng lenguahe. Kasi akala natin yung tao kaya sa lenguahe na at natuturo ng lenguahe, naluluhan ng lenguahe, ang isip natin ay may tatak na. Tandaan natin, kahit gaano ka nandang sandahan mo, pero kung wala kang kinikilala at doktor, at hindi ka nagtatailalim doon, wala kang kaugnayan. Bakit? Kasi, ang mga at doktor sa daming titan, ito ang kinakausap ng Diyos ngayon sa palalagitan na kanyang salita. Hindi doktor. Naliwanan sila ko natin kanina, ulitin natin. Ano? At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay, naya at doktor. Ayan. Ikalaway, naya propeta. Tinutukoy dyan ay minor prophet. Ikatloy, naya guro. So, tansunin po ninyo, bakit wala doon ang doktor? Bakit wala? Natansunin ha? Wala. Pero pagdating sa Efeso 4:11-12, naroon na yung pastor at evangelista. Pero pagdating sa unang Korinto 12:28, tansunin ito. At ang Diyos naglagay ng ilang sa iglesia, una-unay na yung pastor. Alam niyo po, kung kayo ay isang taong espiritualo, nauunawaan niyo to. Nauunti sa inyo ang seryo. Kasi ito ay dahagi ito ng seryo. May kilala na ito sa hiwanda. Kapag ito ay hindi ninyo pinanjat, ay sarado ang seryo sa inyo. At kayo ay nagtasaklahan nilaw. Naniwala ang sinabi ng kasulatan at ang Diyos sa mismo ay naglagay sa iglesia. Una ay nayasokson. Ibig sabihin, ito yun kinakausap ng Diyos sa panahon ng dadagitan. Kaya anin ng sindahan, lalo sa noon na end time lesson, na wala silang kinikilala at doktor, tandaan natin, wala silang kaugnayan sa harapan ng Diyos. Wala silang relasyon. Na ang inilagay ng Diyos sa kanyang katawan, sa kanyang iglesia ay at doktor. Sa salitang inilagay, meron. Kaya nakikita natin sa panahon natin, karamihan ngayon ay puro doktor ang nililitaw. Bakit? Kasi pinagdihan nila ang salita. Nakukunwari sila na sila isunasampalataya sa Panginoon. Nakukunwari sila na sila ila sa lenguahe.
Pero ang salita ng Diyos ay sinandihan nila. Ano kasi yan? Na sinandihan nila. Ito, tingnan natin. Ito ang salita sa atin sa kanilang salita, sa kanilang lesson, ito ang salita. Ito. At lahat ng wala ito ay yaon na nasunod nito. At sa paano nilang sinandihan ito? Sa tantan dinislo na sa kinsan ito. Alin? Nung itinuturo ng salita ng Diyos. Inaatok ko na kanin nila. Kapag ikaw ay hindi ka pinaniwalaan na mayroong doktor, hindi kanin, isa ka sa nakahalay na tulatandi sa salita ng Diyos. At ang isang tao na tulatandi sa salita ng Diyos, ano kanila kasi kanila? Ng propeta, sila ka natin, sila ang meron na kanahayo. At nakikita na ninyo kung sino nila kanahayo sa'yo. Sa loob ng mensahe. Sila. Nung natumatandi sa salita, na ayaw naniwala na ang Diyos naglagay at doktor sa loob ng kanyang iglesia. Dapat doon kayo kakana. Nakikita na kayo kanyang Diyos na yan. Na alam ninyo na yan ay wala sa salita ng Diyos. Na itinakweer. Itinakwala lang sa loob. Na nito sila inagsisi na nandiyan sa salita, sila ay tatatawanin. Kaya nakita pa isa ng isang tao na seryohan. Kasi tinatanggap niya lahat ng salita ng Diyos. Tinataniwalaan niya kung ano ang nakasulat. Sa nakita niya nakasulat, ang Diyos ay naglagay na may doktor. Tinataniwalaan niya ito 100%. Nasasa niyo? Nakita tinataniwalaan kasi seryado siya. Seryado na sa Diyos, kaya lahat ng salita na dinidilkas ng Diyos sa talalagitan ng salita ng Diyos ay tinataniwalaan niya. Dahil siya ay seryado na. Tingnan natin. Ito panlapasig. Panlapasig na ito. Panlapasig. At patal sinantalatayanan natin ang bawat salita kung sa noon ay isinigay sa atin ang seryo. Ano nakita ko niyo? Yun ang katigayan na ikaw na seryo. Ito kanihin, tinataniwalaan kung ano ang nakasulat. Ngayon kakasila isa end time. Kung ika, naniniwala kung ika sa seryo. Kasi end time din kanihin. Naniniwala din kung ika kay William Branham. Sila ang aming propeta. Kung ikaw ay naniniwala kay Brother William Branham, itinuro din ni Brother William Branham na may doktor. Ngayon, wala kayong doktor. Ito kasi, hindi ka naniniwala. Wala kang kaugnayan sa harapan ng Diyos. Wala kang reaksyon. Katulad yung katanahon ng Old Testament. Ang isang tao na hindi naniniwala sa propeta noon katanahon ng iyon, wala silang kaugnayan sa Panginoon Diyos. Pero ang isang tao na naniniwala sa propeta noon unang panahon at sila ay susunod at tatailalim, sila ang mayroong kaugnayan sa ating Panginoon Diyos. Ganun din sa Daling Titan. Sa Daling Titan ang isang tao, lalo ang doktor, na siya ay tatailalim. Doon sa doktor, na inilagay ng Diyos sa noon na katawan, sila lang ang nakakaroon ng kaugnayan sa harapan ng Diyos. Ngayon kapatid, nakikita na ninyo na yun kung sino-sino ang nasa mensahe na walang kaugnayan sa Diyos. Ulitin natin. At katal sinamtalatayanan natin ang bawat salita
kung sa noon ay ibinigay sa atin ang seryo na sa pananalitan nito ay pinatututuhanan ang tayako, kita niyo, kung tayo, sa paninilhin ni Abraham, dumadaan tayo sa talsudok na kung tayo dahil sumasampalataya sa Biblia o hindi. Ang Biblia ay salita ng Diyos na ito'y ang Diyos at takatatos na dumaan kayo sa talsudok para pampalatayanan. Ano kasi? Yung tao na nakailuhan na. Pinapaliwalaan na ang lahat na nakahula sa Biblia na ito yung kasulatan at siya ay naniniwala dito sa bawat salita ng Diyos. E nasa Biblia at doktor. Nasa Biblia ang duro. Tapos naniniwala ka na ikaw nakailuhan. Eh hindi kaya ayaw niyo natapako sa doktor kasi bakit? Eh kasi ang isip niya nakakatawan ka na ikaw ay nayanan. Nayanan ka. Eh lalo na kung natasakayala ang doktor eh hindi naman nayanan. Kaya marami ang nandindo sa araw ng paghuhukom. Lalo dito sa mensahe. Tandaan natin, nakikita niyo ang kaidahan ng totoong meseryo. Ito yun, nulalakan ng ayon sa salita. Meron silang pinikilalang at doktor. Tapos, iniiwasan niyo ang talak. Iniiwasan niyo na kayo ay nakiisa sa talak. Samantalang naroon ang katotohanan. Saan? Doon sa grupo ng bride at the Lord ni Socrates na sila ay nanatili naman sa kung ano ang itinuturo na salita. Ni kahit patitig ay hindi sila huliwalay. Kaya kung ikaw ay isang pastor, saan ka naroon? Dito ka na mensahe. Kung nais mo nakausayan, sinasabi ko sa inyo, nakisarpay sa kayo sa Lodya, sa Zazay at na Lodya sa Christ. Dahil ang pastor ang inilagay na Diyos sa panahon ng dadagsitan. Nakasunin niyo? Okay, pasunin tayo. Sa ating panahon nakikita natin, ang nililitaw na yun ay puro pastor. Nasa tasin yun siya? Nasa tasin yun? Puro pastor. O, tingnan natin. Ngayon, sasabihin na nila sa mensahe din. Ako ay salyado na. Salyado din, ngunit, o, alisin ko ha. Ngayon, sasabihin na nila sa mensahe din, ako ay meseryo din. Ngunit, ayaw na lang tanggapin na may apostolo. Ako ay naniniwala din sa title ministry. Pero, nakikita natin wala na lang sila kinikilala na apostolo. Puro pastor sila. Lalo na sila natanda sa iglesia, pero dunaan naman. Kaya nakilala natanda sa iglesia, eh, sinusuhulan ang tao. Tinatayuan na sindahan. Nakilala sila natanda sa iglesia, hindi dahil sa ministry, kundi dahil sa kanilang pera. Niletakto na mahihirap, tinatayuan nila na sindahan. Ginagawa nila hanap buhay ang ministry. O, tingnan natin, pakita ko sa inyo kung ano yung sinabi ng propeta. Ito, lesson of process. Ito, lesson of process. Ano kasi dito? Una, itinalaga sa kahatulan. Yan. O, tingnan natin ha, nakain natin ito. Kasi nakaakala ninyo, sawa-sawa ko na niya. O, una, itinalaga sa kahatulan, pinalitan nila na kahalayan ang biyaya ng ating Diyos at laran nila ito sa panahon na yun na nayayaran ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos na ginagawa itong isang paraan upang kumita.
ng kalaki at nanlalakihan ang kanilang sildahan. At pagdating sa Sunday school, pinapalitan nila ng kahalayan ang biyaya ng ating Diyos. Ayun, nakalimpahin. Kaya nakikita natin ngayon sa panahon natin kung bakit ang lalaki na kanilang sildahan na yun. Talakihan eh. Talakihan. Kaso doon kayo pupunta? Kung ano sila inilalaki pantilitin? Nakakasasta tayo na ng virgin? Medzulaan yan eh. Medzulaan yan. Zerasahan ko sila kasi, medzulaan yan. Medzulaan. Bakit ko sila kasi medzulaan? Wala yan sila kinikilala at doktor eh. Ang medzulaan, ang inilagay ng Diyos sa noong iglesia ay may at doktor. Nakakaroon ka na nakaugnaya sa Diyos kung ikaw ay tatailalim sa doktor. Ngayon, kapansinan na doktor. Kasi sa ating panahon, ang nililitang ay puro doktor. At ikaw ay umating sa isang ministeriality, nakikita nyo, puro doktor. At ngayon, ang kasino na doktor, yung aking ekang tinasakturan, nasa ano ko ekang dalikas at yung zuzu ekang niyo nakadalikas ko. Palatandaan, sarado ang seryo. Tandaan natin, ang doktor, ito ay katiwala lang. Ang inilagay ng Diyos sa iglesia, naya at doktor. Kaya na nakakaroon ng doktor sa isang lugar, na sila ay itinatalaga na naya totoo at doktor sa bawat lugar. Para sila ay iniiwan doon na nayayasiwa. Pero ang lahat ng tao na roon sa noon na iglesia iyon, nasa dalikas at doktor. Wala sa kanya kasi katiwala lang siya. O sana lang unawaan natin. Ito. Halimbawa ako na yan ng tao. Lalo akong dahay, ari-arian. Kumuha ako na katiwala. Sabi ko sa katiwala, katiwala. Ako ay susunta ng Amerika. Ikaw ang naiiwan dito. Alagaan mo ang lahat ng hayop. Zantayan mo ang nadahan. Naka tayo lalakawan. Lalas ako. Naiwan ang katiwala. Dahil yung katiwala na yun, ang nalalahanan doon, hindi na sabihin, yung aking dahan, yung aking tahanan, yung aking ari-arian, na yun. Hindi. Katiwala lang siya. Talatang takain. Wala sa kanya ang talanadutan. Ang tataladutan niya ay yung kanyang damtalin, yung kanyang tulkulin, yung kanyang ministry. Pero ang Zuzu na nataon naroon ang nalalagos doon at doktor. Kaya kataka ay isang doktor ay hindi na ulaan sa salita, aalisin na siya. Pero hanggang ay isang doktor, nakikita niya na nakaayon sa salita at nagtatakakot, hahayaan nila ang doktor. Hahayaan siya. Para nakakilos ang Diyos. Pero, saka ang takbo na yun na nangyayasiwa ay hindi na sa kulit pinana pa at doktor. May karapatan ang doktor na kuhanin ulit yun. At salitang siya. May karapatan. Bakit? Kasi wala sa kanya ang dulo. Itatahanak niya ang iglesia iyon. Na siya ay katiwala lang, iniwan niya sa doon. Kaso, na iniwan siya, inaalpin na kanya na. Ako kantakol dito eh. Ako kan kinikilala dito na yun. Dahil hulada na ang kulay. Hindi na sa kinikilala at doktor. Kaya karamihan na yun, na sildahan, ay puro doktor ang nililitaw. Bakit? Kasi ayaw nila nagtasakot sa salita ng Diyos. Sila ay may tatak ng demonyo. May tatak na tayo. Sabi nila,
Ako naniniwala ako sa mensahe. Sunasampalataya ako na si Miriam Bramhan ang propeta. Kaya hindi ko salita na. Nakita niyo? Okay, tuloy tayo. Saan binuksan ng Diyos ang seryo? Saan ito inopen? Doon sa hindi nakadenominasyon niya. Ito, tingnan natin. Saan ito inopen? Okay. Isang sabi ng 1965, sabi niya, ng pansayon ay nagawa niya ang ano na naduksan ang hiwala ng pitong seryo. Sa di naka-denominasyon niya. Tataan na natatanda sa isang denominasyon ang pitong seryo na iyon. Ganon iyon ay totoong panuya. Ang dinhi ng pasyente at lahat ng isatang medalya na iyon. O, tingnan natin. Saan doon inotin yung seryo? Saan inotin? Pag-hili ng lahat? Doon sa na hindi naka-denominasyon niya. Okay, ipa-ipahin natin ngayon. Sa mensahe. Naraing grupo sa mensahe. Sa Pilipinas, naanit na kulay 100. At bawat isa ay nag-aantin, sila ay nasa totoong mensahe. Lahat. Ang tusor, naniniwala sila na mensahe. Ang fundamental naniniwala sila na mensahe. Ang grupo na nakyato, naniniwala din sila na mensahe. Bawat isa ay naniniwala. Pero, wala silang asokso. And yun, nakikita na ninyo eh. Nakikita na ninyo na sila ay wala sa salita. Ano kasi? Ang seryo ay dinuksan ng Diyos sa hindi naka-denominasyon niya. Ano kasi, ito yun nananatili sa salita. At yan ay nakikita natin saan? Sa bride of the Lord, Jesus Christ. Nakatayak. Sila lang ang sa kanila otin ang otin yun na seryo. Kaya sila ay naniniwala na meron at doktor. Ulitin na natin, ang ganda na salata eh. Saan inatin? Na binuksan ang hiwala ng pitong seryo. Sa di naka-denominasyon niya. Okay, nakita ko niyo? Hindi ko sinasabi na ang tanak yan ang nasa katotohanan. Pero sa Pilipinas, kung ikaw na sa Pilipinas, kinakailangan, kung nais mo na nakaunsayan, ay natakakot ka. Na naroon ang totoong seryo. Saan? Sa bride of the Lord, Jesus Christ. At karamihan ng mensahe na yun, na naniniwala kay William Lyon Bramhan, karamihan ay wala sila kinikilalan at doktor. Puro doktor. Bakit? Kasi sinandihan nila ang salita. Nalikan natin kanila. Sinandihan nila, itinakwil nila ang salita. Nalikan natin. Para nakita nila natin. Ito. Ayan, sila sila. Ulitin natin ito. Lesson of practice. At patal sinapantalatayanan natin ang bawat salita kung ganoon infinigay sa atin ang seryo. Yan. Nasa niyo? Ano kasi? Katakal ng ating sinapantalatayanan. Kung ano ang nakasulat sa salita ng Diyos, ito kasi ang seryo ay nasa iyo. Ngayon, paano kung nakakaroon ng seryo?
Inilan at doktor ayaw ng taliwalaan. Tapos naniniwala ka, ikaw na kalimpahe. Wala ka kalimpahe. Kasi kung nakalimpahe ka, dapat naniniwala ka na meron at doktor. Ang ilinasay ng sa iglesia. Alin? Yung at doktor. Galikan natin. Para ulitin natin yung talata ng Sanhor. 1 Corinto 12:28. At ang Diyos ay naglagay ng ilang sa iglesia, una-unay, naya at doktor. Tapos naniniwala ka na kalimpahe ka. At doktor yan ayaw ng taliwalaan. Kayo-kayo yan, tulong doktor yan. Lalo na kayo kinikilalan na tanda sa iglesia, dulaan pa. Na kaya na nila kinikilala sila natanda nila sa iglesia kasi sinusuhula kayo ng pera. Sinasayuan kayo ng sindahan. Sinukonsultahan kayo ng monthly ng pera. Sinibbilihan kayo ng sasakyan. Kaya kinikilala nyo sila natanda sa iglesia. Dulaan yan. Dulaan. Dulaan yan. Kasi tayo at napatunayan ko na sila ay nila dulaan naya at doktor. Ano sinusuko yun? Naya dulaan natatanda sa iglesia. Na kaya na sila nakilalan natanda sa iglesia, dahil nanuluhol. Sinusuhulan ang naya doktor na lukan din pera. Nagsusong sa pera. Na hindi sila nakontento sa kanilang katayuan o kalagayan. Kaya ang ginawa nila, ibinenta nila ang kanilang kapatayanan. Ibinenta nila ang kanilang pananampalataya. At sila ay nagkasakot sa hindi naman talaga kinasihan ng Diyos. Dito sa mensahe. Nasatuloy nyo? Okay, tuloy tayo. Ang selyo, titinala sila, ano ang selyo? Ang selyo ay ang pagkabuhay na nauli. Katulad ito ng Sondre kanina, inihalimbawa natin, okay, dalikan natin. Yung Sondre, para dalikan natin ito ito, kanukan ito, ito Sondre, ang Sondre, ito, ulitin natin. Kapag nagtandala ng mensahe sa isa't isa, subalit, pag ito ay natanggap natin ang mensahe, sinisira ang sarili iyon. Ayan, tingnan natin. Ano kami? Katulad daw ng isang sulat, at ito ay ipinadala kayo, anong gagawin mo? Sisirain mo. Alin? Noon sa'yo. Para, nautin mo kung ano ang laman, at nakita mo kung ano ang mensahe. Para nakita mo. Ibig sabihin, nasa noon ang mensahe. At ito ay dinadalutan. Yan, tingnan natin. Ito ang mensahe. Para nakita natin. Kasi, ito ay sa mensahe 1961 sa Apocalypse, ikalina kadalasan sa Hagi, ikalawa, 1961. Ito ay tinatanatiling nakadalo sa loob ng sisidyan na lutang tinubos mula sa lupa. Yan. Dahil noon unaga ng pagkabuhay kung saan ang mensahe ng kamatayan ay di na siya kayang tanatilihan. Tanatilihin pa. Ano pa? Dinasan niya ang mensahe na yun. At dumayon at tinatutunayan ang kaniyang sarili sa huling na araw na siya'y naduduhay, siya'y nasa kanyang iglesia, siya'y rin kahaton, ngayon at nagpakilanlan. Ano kami? Tinatutunayan ika na siya'y naduhay. At ang isang tao na nasayuhan na, kung ikaw estudyante na, tinatutunayan mo na ikaw ay naduduhay na sa salita ng Diyos.
Ano yun? Araw. Ibig sabihin, kung ang lakas mo ng kondensya, merong asuktor, nabubuhay ka na may asuktor. Naisa ko ninyo? Eh kung hindi ka naniniwala na may asuktor, paano ka na nabubuhay sa salita? Nagtatakilala kang taktor, pero wala kang kinikilala asuktor. Paano ka nakaroon ng kaugnayan sa Panginoon? Eh ang sabi sa Biblia, unang Korinto 12:28, ang Diyos ay naglagay ng ilang pag-iglesia. Ang una ay asuktor. Tapos sasabihin mo, isa kang nananampalataya. Pero yung inilagay ng Diyos sa kanyang iglesia, ayaw na ng paniwalaan. Kundi, nagtatuloy ka na ikaw na ng isa nagtataktor. Tandaan natin, hindi taktor ang inilagay ng Diyos sa iglesia. Hindi evangelista ang inilagay ng Diyos sa iglesia. Ang may asuktor yan ay naglalagay sa katawan ng Panginoon para sa katiwalaan nila na sila ang iiwan-iwanan ng nananakima. Kaya ang asuktor, nakalatasan siya. Kung nakikita nila na ang isang taktor ay inaalpila na, inaalpila ang sindahan na yun, inaalpila ang lahat ng nananampalataya na yun, na siya ay dapat kilalanin at hindi na sa kilala ng asuktor. May karapatan ang asuktor na kuhanin sa kanya yun at talitan ko yun. Yan sa karapatan. Kasi bakit? Kasi yung dugo na may nananampalataya na naroon ay nasa dalikat ng asuktor. Wala sa dalikat ng taktor. May ang taktor ay katiwala-lalan. Ang kanyang tatanasutan ay noon kanyang tungkulin. Noon ang kanyang tatanasutan. Patulan na halimbawa ko kanila. Noon ako ay unalis, sinasa ko ng Amerika, unuha ko na katiwala. Noong katiwala ko ang kanyang tatanasutan, noong kanyang tungkulin. Noong kanyang dantalin. Pero ang dahil ko, ang aking ari-arian, hindi kanya yun. Ganon din sa sandahan sa iglesia. Pero naunawaan nyo hindi sabihin. Kasi marami sa panahon natin, nunanakan ng wala sa salita. Nunanakan sila na kung ikaw ay wala kang katahan na dyan, aakalain mo na sila ay napakatotohanan. Aakalain mo na sila ay natotoo, pero sila pala ay nanligaw. At ang kanilang sinusunod na may leader na kinikilala nilang nakatanda sa iglesia ay dulaan ka na. Dulaan. Nakasali nyo? Kaya may kapatid. Naliwanan ang mensahe ng Diyos. Dumating ang seryo na otin ito sa ikasitong kasalahunan. Ang isang tao na naseryohan na otin ng Diyos sa kanya ang bawat salita ng Diyos. Kaya siya ay naniniwala sa isinundo ng Diyos sa huling kasalahunan sa panahon Kristiyano. Ano isinundo ng Diyos? Una, propeta. Si Brother William Johnson. Nakatapos, asuktor. At doon sa asuktor ay nakaisandaan niya duro, lalagpasin, at niya taktor at lelo. Kaya hindi ka pwede nakaroon ng kaugnayan sa Diyos kung ikaw ay inagay taklo ang asuktor. Dahil yan ang inilagay ng Diyos sa loob ng kanyang katawan. Ang isang sindahan na wala sila kinikilala asuktor, sila ay hiwalay. Wala silang kaugnayan sa ating Panginoon Diyos. Okay, tayo po ay nagtatantok na. Salamat po sa lahat na nanoon kay Clark Foster
Yan, tayo ay live. Kay Jason Ellie at nandiyan kay Largin Cancelo Flores. Pansan natin. Ang isang tao na saluhan na. Sila ay kulikilala ng Lea at Doktor sa huling katalahunan. Dahil yan ang inilagay ng Diyos panoon na kanyakatawan. Nandun ko ng wakas, ulitin ko yun sa nasa ng Saizoro. At tayo ay tatasok na. Ano kasi, unang Korinto 12:28. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia, una-unay, Lea at Doktor. Ito niya? Kaya ang isang pastor, ang isang sildahan, lalo dito sa mensahe, na wala sila at doktor, sila ay walang kaugnaya sa Diyos. Sila ay nasa sahana. Sila ay hiwalay. Hiwalay sa salita ng Diyos. Ang Diyos na sana at nawa ay naunawaan natin kung ano ang mensahe ng ating Panginoon. Ang nandito na naman po at nasalain ng Diyos ang bawat isa. Manlulaka na isa-isa ang kanyang panoonan. Manlulaka na isa-isa ang kanyang nanyakalita. Dahil sa akalalo, hindi kanya nilalahan. Ikaw lang naman ay nag-iisip sa susunod. Palain-palahin sa'yo, dahil ka nanyakalala. Hindi mo lang nakapansin at iyon ay nakarinig. Dahil sa akalalo, hindi kaya nila lahat. Ikaw lang nalang at nag-iisip sa susunod. Ikaw lang ang Jesus ang maaling ang susunod. Tulad mo'y dito na maaling ang lalangin. Hindi ko malakan ang repetado. Nais ko lalalo ito na iisip kita. Manlulaka na isa-isa ang kanyang nita. At manwalay italo ka ang kanyang panungunan. Dahil sa akalalo, hindi kanya nilalakan. Ikaw lang naman ang nag-iisip sa susunod. Ikaw lang ang Jesus ang maaling ang lalangin. Tulad mo'y dito na maaling ang susunod. Kung lalakas ang repetado, nais kong malalalo na iniisip kita. Hindi ko itahayag na nilalahal kita. Hindi ko itahayag
na nilalahal kita.